Kabanata 3881. Ang ungol ni James ay parang ungol na kulog. Nakakabingi, at nanginag ang buong paligid. Pinagmasdan niya ang kanyang paligid, patuloy na lumilingon sa iba't ibang lugar habang nakaalerto. Sa sandaling iyon, tahimik na lumitaw ang isang figure sa likuran niya. Nang maramdaman ni James ang presensya niya, huli na ang lahat. Isang matalim na talim ang tumusok sa kanyang katawan. Nang mabutas ang katawan ay mabilis itong kumilos at nilaslas ang figure sa likuran niya. Nabasag na naman ang figure. Ang kalaban ay nag-iwan ng bakas ng itim na ambon, at agad na sinamantala ni James ang pagkakataon at kinuha ang isang dakot nito. Napatingin siya sa itim na ambon sa kanyang kamay, na tila buhay at patuloy na nagpupumilit na kumawala. Malamig na sumangot si James, itinaas ang kamay, at tinatakan ang itim na ambon. Sinuri ni James ang itim na ambon at nakitang may katulad itong aura sa ambon sa paligid niya. Sa kasamaang palad, wala siyang mahanap na anumang mga pahiwatig tungkol sa pinagmulan nito. Gayunpaman, alam ni James na maaari niyang gawin itong mga sequence ng batas sa Illuminated World. Pagkatapos, maaari niyang malaman kung ano yun. Hindi na naramdaman ni James ang hindi kilalang mga nilalang sa paligid niya, kaya itinapon niya ang itim na ambon sa Celestial Abode. Muli niyang pinagmasdan ang paligid. Gayunpaman, tila nakilala ng mga nilalang ang lakas ni James at tumakas sa pagtatago. Si James ay patuloy na nararamdaman at iniskan ang kanyang paligid ngunit hindi niya ito mahanap, at hindi na rin sila muling nagpakita. Bagamat butas ang katawan ni James, hindi naman nakamamatay ang mga sugat nito. Sa kanyang kasalukuyang lakas, siya ay halos walang kamatayan. Mahirap para sa iba na pawiin siya. Naka-lotus position si James at naghintay ng ilang sandali. Gayunpaman, hindi na muling nagpakita ang nilalang. Hindi na siya naghintay pa at iniligpit ang kanyang Demon Slayer sword. Pagkatapos, tumayo siya at umalis sa lugar. Si James ay humakbang pasulong, at isang bitik ang lumitaw sa kawalan sa unahan. Lumakad siya sa siwang at nawala sa dilim. Pagkaalis niya ay bumalik sa katahimikan ng paligid. Ilang sandali pa, nagsimulang magdaldalan ang ilang paos na boses. Mayroon siyang malakas na puwersa. Talaga, malapit na itong maging chaos power. Napaka-unusual niyan. Dapat nating iulat ito kay Master. Kung hindi, magdudulot ito ng malaking problema, at mawawala ng kontrol si Master sa lugar na ito. Parang may dalawang boses na nag-uusap sa isa't isa. Gayunpaman, hindi sila makikita sa dilim. Hindi pinansin ni James ang usapan nila. Sa sandaling iyon, nakabalik na siya sa lupain ng malabo. Pagkabalik ni James, pinuntahan niya si Xerxes. Si Xerxes ay nagpapagaling sa kanyang silid. Sa labas ng silid ni Xerxes, nakita ni Xena si James, na bumalik at masayang sinabi. Ayos ka lang. Salamat sa Diyos. Kamusta si Xerxes? Tanong ni James. Sabi ni Xena, pagkabalik namin, sinubukan niyang gamutin ang mga sugat niya. Nag-alala ako, kaya nagbantay ako sa labas ng kwarto niya. Sa lakas ni Xerxes, dapat siyang gumaling sa lalong madaling panahon. Gusto ni James na makita si Xerxes at magtanong pa. Gayunpaman, hindi niya ito minamadali dahil nagpapagaling pa si Xerxes. Umupo siya sa isang bato sa looban sa labas ng silid ni Xerxes. Lumapit si Xena at sumama sa kanya. Ano sa tingin mo ang bagay na ito? Pambihirang solemn na ang ekspresyon ni James. Nakipaglaban siya sa mga hindi kilalang nilalang. Kahit na siya ay mas malakas kaysa sa kanila, sila ay napakakaiba. Wala silang mga natatanging aura at magiging mahirap na kalaban sa isang matinding laban. Inilabas ni James ang itim na ambon na nahuli niya nang subukang bumalik sa mist form ng kanyang kalaban. Tanong ni Xena, ano ito? Napatingin si James sa nakatatak na itim na ambon sa kanyang palad at dahan-daang sinabi, nahuli ko ito noong nakikipaglaban ako sa nilalang sa unknown region. Hinampes ko siya, at bumalik ito sa isang itim na ambon, kaya mabilis kong kinuha ang ilan doon. Sa kasamaang palad, hindi ko ito mapag-aralan sa Dark World. Pagkatapos kong bumalik sa Illuminated World, malalaman ko kung ano iyon. Gusto ni James na bumalik agad sa Illuminated World. Gayunpaman, nakahanap na siya ng mga pahiwatig tungkol sa kinaroroonan ni Jabari.
Pagkatapos niyang magtanong ng karagdagang impormasyon mula kay Xerxes, pupunta siya sa Ecclesiastical Restricted Zone para hanapin si Jabari. Nalaman ni Jabari ang ilang impormasyon mula sa mga mensaheng iniwan ni Ukiah. Tiwala si James na marami pa siyang malalaman pagkatapos mahanap si Jabari. Bumantong hininga si Shena at sinabing, kung totoo ang impormasyon ni Xerxes, kakaunti lang ang alam natin tungkol sa 12 universo at madilim na mundo. Napabuntong hininga din si James at sinabing, parang may tabing na tumatakip sa katotohanan. Sa pamamagitan lamang ng paglalahad ng tabing na ito sa wakas ay makakarating ako sa katotohanan. Nag-chat ang dalawa, pinag-uusapan ang mga salita ni Xerxes, ang hindi kilalang mga nilalang, at ang mga pinaghihigpitang lugar sa Dark World. Dahil walang mga pag-iral na lumampas sa ika-9 na yugto ng Lord Rank, bakit napakaraming restricted area sa Dark World? Marahil ang Acme Path ay hindi selyado, at ang mga bagay ay kabaligtaran. Posibleng ang hindi kilalang mundo sa kabilang panig ay selyado, at ilang Acmin ang nakulong sa mga pinaghihigpitang lugar na ito, at hindi makaalis. Maraming espekulasyon ang ginawa ni James. Gayunpaman, hindi siya makapunta sa ilalim ng mga ito. Si Xerxes ay isang 8th stage lord, kaya mabilis siyang naka-recover sa kanyang mga sugat. Lumabas siya ng kwarto niya at nakita niya si James at Shena sa malapit. Pagkatapos, lumapit siya sa kanila. Naramdaman ng dalawa na lumabas na si Xerxes sa kanyang silid at agad na tumayo. Nagtanong si Shena, "Are you okay?" Bahagyang tumango si Xerxes at sinabing, "Okay lang ako." Tanong ni James, "Ano sa palagay mo ang bagay na ito?" Agad na sumagot si Xerxes ng mataimtim, "Ang aking pamilya ay laging namumuhay ng payapa." Gayunpaman, lumitaw ang mga mahiwagang nilalang pagkatapos kong matagpuan at buksan ang mga tala ng aking ninuno. Bigla nila akong inatake, at nasugatan ako dahil wala akong bantay. Pagkatapos magsalita ay sinulyapan ni Xerxes si James. Mayroon akong parehong mga pagdududa. Kung namatay ang aking ninuno, sino ang nag-iwan ng mga talang ito? At bakit may selyo sa kanyang mga tala? Pakiramdam ko ang mga talang ito ay hindi iniwan ng aking ninuno. Ayon sa talaan ng aming pamilya, hindi na lumabas ang aming ninuno matapos makapasok sa kaibuturan ng unknown region. Imposibleng naiwan niya ang mga talang ito. Ipinahayag ni Xerxes ang kanyang opinyon. Agad akong na-ambush after unsealing his notes. Parang masyadong kakaiba. Nagkaroon ng ilang pagdududa si Xerxes. Sino ang nag-iwan ng mga talang ito at naglagay ng selyo sa mga ito? Bakit siya inatake at tinugis pagkatapos niyang buksan ang selyo? Ganon din ang mga tanong ni James. Iniba niya ang paksa at nagtanong, "Kung gayon, sa tingin mo, anong uri ng pag-iral ang mga nilalang na umatake sa iyo? Saan sila galing?" Bahagyang umiling si Xerxes, hindi rin alam ang mga sagot. Pagkatapos ng maikling pag-isipan ito, sinabi niya, mayroong dalawang posibilidad. Ang isa ay bahagi sila ng puwersa na naglabas ng balita ng Acme Path sa nakaraan. Pangalawa ay ang mga nilalang na ito ay mula sa mga restricted areas na ito. Ang mga pinaghihigpitang lugar ng Dark World ay puno ng misteryo. Tumango si James, sang-ayon sa sinabi ni Xerxes. Tanong ni Shena, "Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Saglit na nag-isip si James at sinabing, "Wala pa kaming naiintindihan, kaya mahirap gumawa ng kahit anong galaw. Ang magagawa lang natin ngayon ay maghintay." Ang mga nilalang na nagsisikap na patayin si Xerxes ay hindi nais na ibunyag niya ang impormasyong ito. One thing for sure, gagawa talaga sila ng aksyon. Hintayin na lang natin silang gumawa ng hakbang. Sa sandaling kumilos sila, matutuklasan natin ang ilang mga pahiwatig. Gayunpaman, hindi kami makapaghintay ng tama para sa kanila. Sa panahong ito, kailangan nating pagbutihin ang ating lakas. Ang nakatagong kaaway ay tila napakalakas. Sa lakas natin ngayon, baka hindi tayo magkaroon ng pagkakataon. Pagkatapos magsalita, tumayo si James. Manatili kayong dalawa sa Malevolent Land at huwag kayong pumunta kung saan-saan. Maghintay ng matyaga dito. Samantala, pupunta ako sa Ecclesiastical Restricted Zone para hanapin si Jabari. Si Ukiah ay lumitaw sa 12th Universe at kinuha si Jabari bilang kanyang disipulo. Lihim na inayos ni Ukiah ang mga bagay na ito.
Dapat ay may dahilan kung bakit niya kinuha si Jabari bilang kanyang disipulo. Maaaring siya ay gumaganap ng isang mahalagang bahagi sa kanyang mga plano. Kailangan ko siyang mahanap ngayon. Gulat na tanong ni Xerxes, the Ecclesiastical Restricted Zone. Ipupunta ka sa Ecclesiastical Restricted Zone. Tumango si James. Oo. Pinaalalahanan siya ni Xerxes, bagaman hindi pa ako nakapunta sa Ecclesiastical Restricted Zone, alam ko kung gaano nakakatakot ang lugar na iyon. Dapat mo talagang pag-isipang muli ang iyong desisyon. Ang mga pinaghihigpitang rehiyon sa Dark World ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Maraming misteryo sa mga lugar na ito. Ang bawat restricted zone ay puno ng mga panganib. Wala nang babalikan pagkatapos makapasok sa mga lugar na ito. Sinabi ni James nang may determinasyon, alam kong ang Ecclesiastical Restricted Zone ay isang mapanganib na lugar, ngunit kailangan kong pumunta. Si Jabari ay nasa Ecclesiastical Restricted Zone, kaya paanong hindi siya makakapunta? Bukod dito, mahigit kalahating epoch ang lumipas mula nang pumasok si Jabari sa Ecclesiastical Restricted Zone. Medyo nag-alala si James sa kaligtasan ni Jabari. Hindi na siya hinikayat ni Xerxes at pinaalalahanan siya, mag-ingat ka. Pinaalalahanan din siya ni Shena, mag-ingat ka sa Ecclesiastical Restricted Zone. Kung nakita mo ang iyong sarili sa panganib, tumakas ka agad, at makakagawa kami ng plano pagkatapos. Naiintindihan ko. Alam ko ang limitasyon ko. Tumango si James. Hindi na ako dapat mag-delay pa. Aalis muna ako. Matapos silang magpaalam ni James, umalis siya sa Mount Malevolent Moon. Nawala siya sa paningin at mabilis na tumakbo patungo sa Ecclesiastical Restricted Zone. Tumingin si Xerxes sa direksyon na iniwan ni James at Bamulong, sana makabalik siya ng ligtas. Gagawin niya. Napatingin si Shena sa malayo. Malaki ang tiwala niya kay James. Maraming paghihirap ang nalampasan ni James. This time, sigurado akong magiging maayos din siya. Umalis si James sa Malevolent Land at nagmamadaling pumunta sa lugar na pinakamalapit sa Ecclesiastical Restricted Zone. Ang Ecclesiastical Restricted Zone ay matatagpuan sa junction ng Boundless Welkin at ng Triple Star Welkin. Nakarating siya sa isang kakaibang lugar. Ito ay matatagpuan sa isang malawak na hanay ng bundok. Walang nilalang ang nang-ahas na lumapit sa bulubunduking ito, dahil ang kakaibang kapangyarihan sa lugar ay makakahawa sa kanila. Wala sa mga nahawahan ng kapangyarihang ito ang may magandang wakas. Ang ilan ay nakaligtas ngunit kalaunan ay naging tiwali. Mayroon ding ilang mga kaso kung saan ang ilang mga tao ay nahawahan ng kapangyarihan ng Ecclesiastical Restricted Zone, at ang kanilang kapangyarihan ay dahan-daang naubos. Sa huli, sila ay naging mga mortal na walang kapangyarihan at namatay. Napakaraming tsismis at misteryo tungkol sa Ecclesiastical Restricted Zone. Ang Ecclesiastical Restricted Zone ay matatagpuan sa isang malawak na hanay ng bundok. Kahit na ang mga divine senses ng mga powerhouse ay hindi makapasok dito. Sa makatuwid, walang nakakaalam ng eksaktong lupain ito. Kung titingnan mula sa isang bird-eye view, ang Ecclesiastical Restricted Zone ay natatakpan ng isang malakas na puwersa, at imposibleng makita ang lugar. Ang kapangyarihan sa lugar ay lubhang nakamamatay sa anumang uri ng mga buhay na nilalang. Pumunta si James sa isang lungsod na malapit sa Ecclesiastical Restricted Zone. Ang Triple Star Welkin ay isa sa 9 heavens ng Dark World, at isa itong makapangyarihang rehiyon. Maraming powerhouse sa Triple Star Welkin, kabilang ang maraming Dark Lords. Ang pinuno ay isa ring ika-9 na Stage Lord. Si Lord Samsung ay kabilang sa ilang 9 Stage Lords na kilala pa ring nabubuhay sa Dark World. Ang Malignant Star City ay nasa hangganan ng Triple Star Welkin at malapit sa Ecclesiastical Restricted Zone. Ang Ecclesiastical Restricted Zone ay mapanganib, at kahit na ang mga makapangyarihang Panginoon ay umiwas dito. Gayunpaman, ang dark power malapit sa Ecclesiastical Restricted Zone ay sagana at puno ng dark matter. Dahil dito, maraming mahahalagang kayamanan ang nabuo sa lugar. Kahit na ang mga bihirang macrocosm herbs at materyales na maaaring magamit upang pinuhin ang quasi-chaotic treasures ay magagamit. Bilang resulta, ang ilang lugar sa paligid ng Ecclesiastical Restricted Zone ay naging treasure hunting area para sa maraming matatapang na adventurer.
Walang alam si James tungkol sa Ecclesiastical Restricted Zone. Gusto niyang ihanda ang sarili, kaya pumasok siya sa Malignant Star City. Dahil malapit ang lungsod sa Ecclesiastical Restricted Zone, magkakaroon sila ng maraming impormasyon tungkol sa lugar. Ang Malignant Star City ay mayroong maraming espiritual na bundok, na siyang mga batayan ng ilang makapangyarihang pamilya at sekta. Ang mga kalye ay mataong sa lungsod. Si James ay lumitaw sa lungsod at nagsimulang magtanong tungkol sa Ecclesiastical Restricted Zone. Gayunpaman, nakuha lamang niya ang hindi tumpak na impormasyon o impormasyon na alam na niya. Sa conclusion, ang Ecclesiastical Restricted Zone ay isang napaka-misteryosong lugar. Kahit na ang mga treasure hunters ay naglakas loob lamang na magtagal sa labas nito at hindi nang ahas na mapalapit. Ang mga nilalang na nakapasok sa Ecclesiastical Restricted Zone ay hindi na nakabalik ng buhay. Sa loob ng isang tavern ng Malignant Star City, nakasuot si James ng itim na damit at umupo sa isang mesa sa tabi ng bintana, tahimik na umiinom ng kanyang alak. Narinig mo ba na si Lord Samsung ay nagre-recruit ng mga powerhouse kamakailan? Nabalitaan ko na pinaplano niyang pumasok sa Ecclesiastical Restricted Zone. Narinig ko rin ang mga chismis. Hanggat napili ka, gagantimpalaan ka ng Chaotic Treasure anuman ang resulta ng misyon. Habang umiinom, narinig ni James ang ilang nilalang na nag-uusap sa tavern. Kanina pa siya nasa Malignant Star City. Sa panahong ito, nakakolekta siya ng ilang impormasyon at alam ang tungkol sa pinuno ng Triple Star Welcome, si Lord Samsung. Ang Chaotic Treasures ay kakaunting yaman na ipinanganak sa chaos. Sa madilim na mundo, maaari ding ipanganak ang Chaotic Treasures. Gayunpaman, hindi sila nabuo sa 9 na langit at 10 lupa. Sa halip, sila ay nabuo sa pinakamalalim na bahagi ng hindi kilalang rehiyon. Ang madilim na mundo ay may maraming makapangyarihang Panginoon, ngunit hindi lahat sa kanila ay may Chaotic Treasure. Ang isang Chaotic Treasure ay maaaring makabuluhang mapabuti ang lakas ng isang tao, at kahit ang isang Dark Lord ay may intriga sa isang Chaotic Treasure. Matapos ilabas ni Lord Samsung ang balita, nakakuha ito ng atensyon ng maraming Dark Lords. Gusto ni Lord Samsung na makipagsapalaran sa Ecclesiastical Restricted Zone. Ito ay isang magandang pagkakataon upang makapasok sa pinakamalalim na bahagi ng Ecclesiastical Restricted Zone at makakuha ng ilang mga biyaya. Kahit na walang anumang reward, magandang pagkakataon na makipagsapalaran sa lugar kung pipiliin tayo. Tinalakay ng maraming makapangyarihang nilalang ang bagay na ito. Gayunpaman, mayroong isang kinakailangan upang mag-sign up. Si Lord Samsung ay nagre-recruit lamang ng mga powerhouse sa Lord Ranks 5th stage at pataas. Bakit pupunta si Lord Samsung sa Ecclesiastical Restricted Zone? Ito ay isang restricted area, at kahit isang 9th stage Lord ay maaaring mamatay doon. Marahil ay natutunan ni Lord Samsung ang ilang mga lihim tungkol sa Ecclesiastical Restricted Zone. O baka naman may gusto siya doon. Si Lord Samsung ay isa ng makapangyarihang powerhouse. Walang anumang kayamanan na maaaring makatawag ng kanyang atensyon. Kung mayroon man, ito ay dapat na isang paraan upang makapasok sa Acme rank. Talaga bang may paraan para makapasok sa Acme rank sa Ecclesiastical Restricted Zone? Hindi ko alam. Nakinig ng mabuti si James sa usapan ng mga customer ng tavern. Sa huli, nalaman niya na dumating si Lord Samsung sa Malignant Star City at nagre-recruit ng mga powerhouse para bumuo ng isang mabigat na team para makipagsapalaran sa Ecclesiastical Restricted Zone. Matapos malaman ang kasalukuyang kinaroroonan ni Lord Samsung, kinuha ni James ang kanyang baso ng alak, nilagok ang lahat, at umalis sa tavern. Si James ay lumitaw sa kalye sa labas, natukoy ang direksyon, at naglakad patungo sa Mount Bawerg, na natutunan niyang maging kasalukuyang lokasyon ni Lord Samsung. Ang Mount Bawerg ay isang makapangyarihang espiritual na bundok sa Malignant Star City. 8 powerhouse ang nanirahan sa espiritual na bundok, na lahat ay mga 5th stage lords. Magkasama, nakilala sila bilang 8 lords ng Mount Bawerg. Pansamantalang nananatili si Lord Samsung sa Mount Bawerg. Hindi nagtagal, lumitaw si James sa labas ng Mount Bawerg. Maraming mga powerhouse ang natipon sa labas ng Mount Bawerg.
Narinig nila ang tungkol sa pag-recruit ni Lord Samsung ng mga powerhouse para makapasok sa Ecclesiastical Restricted Zone. Ang ilan ay interesadong pumasok sa Ecclesiastical Restricted Zone. Ang Ecclesiastical Restricted Zone ay isang napaka-maalamat na pag-aral at bawal sa kanila. Marami ang interesadong makipagsapalaran sa lugar ngunit hindi sapat ang lakas ng loob. Dahil isang 9th stage lord ang namumuno sa koponan, naisip nila na ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanila. Isang magandang babae ang nakatayo sa paanan ng bundok. Nakasuot siya ng itim na damit at may mahabang silver na buhok. Siya ay napakarilag at nagkaroon ng napaka-sexy na figure. Ang babae ay isa sa 8 lords ng Mount Bawerg. Siya ay isang makapangyarihang 5th stage lord. Inutusan siyang manguna sa proseso ng recruitment. Bagamat maraming mga powerhouse ang natipon, walang humakbang upang mag-sign up. Pagkapikita ni James ay dahan-dahan siyang lumapit sa magandang babae. Tumingin ang babae kay James at sinabing may matangkad na ngiti, "Nandito ka ba para mag-sign up?" Bahagyang tumango si James at sinabing, "I heard Lord Samsung is here to recruit powerhouses. Matagal na akong interesado sa pakikipagsapalaran sa Ecclesiastical Restricted Zone at partikular na sumama." Ang pangalan ng babae ay Quenba Jerneha, at siya ang pinakahuli sa 8 lords ng Mount Bawerg. Inis kanya si James pataas at pababa, sinusubukang alamin ang kanyang ranggo. Gayunpaman, hindi niya makita si James. Napagpasyahan niya na siya ay isang powerhouse dahil hindi niya makita si James. "Sige. Sumama ka sa akin. Dadalhin kita para makita si Lord Samsung." Nasiyahan si Quenba kay James. Pagkaraan ng napakatagal na paghihintay, isang mukhang makapangyarihang lalaki ang nagpakita. Si Quenba Jerneha ay isa sa 8 lords ng Mount Bawerg. Kanina pa siya naghihintay sa paanan ng Mount Bawerg, at ilang tao na ang nag-sign up. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay pangkaraniwan. Hindi man lang nila kakayanin ang puwersa sa labas ng Ecclesiastical Restricted Zone, pati na ang pagpasok sa kailaliman nito. Sa sandaling lumitaw si James, alam ni Quenba na siya ay isang makapangyarihang tao. Ang bundok Bawerg ay isang bulubunduki na binubuo ng 8 bundok. Maraming nabubuhay na nilalang ang nagtipon sa isang bulwagan ng palasyo sa ibabaw ng isa sa mga bundok na ito. Umupo sa pinakamataas na upuan ang isang lalaking nasa edad 50 anyos. Nakasuot siya ng puting robe na may nakaberda na 3 itim na bituin. Ito ay walang iba kundi si Lord Samsung, ang pinuno ng Triple Star Welcome. Nag-utos siya ng maraming puwersa. Siya ay may mahaba, itim na buhok at makapal at mahahabang kilay, kaya medyo kakaiba ang hitsura niya. Bilog ang mukha niya, at naglalabas siya ng napaka-domineering aura. May mga taong nakatayo sa bulwagan sa ibaba niya. Bukod sa iba pang 7 Panginoon ng Mount Bawerg, mayroon pang 5 tao. Lahat sila ay hindi bababa sa 5th stage lords, ang ilan ay higit pa doon. Ang grupo ng mga powerhouse ay maaaring ituring bilang ang nangungunang powerhouses ng Triple Star Welcome. Magkasama, ang grupong ito ay magiging sapat na malakas upang masakop ang alinman sa 10 lupa. Umupo si Lord Samsung sa pinakamataas na upuan at tumingin sa 12-dosenang mga lord sa ibaba niya. Mahinahon niyang sinabi, "Ang Ecclesiastical Restricted Zone ay lubhang mapanganib, at hindi ko maipapangako na lahat ay babalik ng ligtas. Mangyaring maingat na pag-isipang muli ang iyong mga desisyon at samahan mo lang ako kung sigurado ka." Haha! Isang tawa ang bumungad sa hall. Matagal ko nang gustong pumunta sa Ecclesiastical Restricted Zone, ngunit hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon. Ngayong pinamumunuan mo na ang team, maaabot namin ang kaibuturan ng Ecclesiastical Restricted Zone para matuto patungkol sa lugar. Baka makakita pa tayo ng ilang mahiwagang kayamanan. Ang nagsalita ay isang taong mukhang gulo na mga 3 hanggang 4 na metro ang taas. Napaka-muscular din ang katawan niya. Ang matipunong lalaki ay ang pangalawang namamahala sa 8 lords ng Mount Bawerg, si Bram Jenkins, na kilala rin bilang Lord Bram. Kay Lord Samsung, sigurado akong magiging maayos ang lahat. Kahit na hindi mo kami inalok ng chaotic treasures, handa pa rin akong makipagsapalaran sa Ecclesiastical Restricted Zone. Ang mga Panginoon sa bulwagan ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Bahagyang tumango si Lord Samsung at sinabing, "Sige.
Dahil ako ang namumuno sa koponan, hindi ako mag-iiwan ng sinuman, anuman ang mga panganib na aming makaharap. Pumasok kami bilang isang koponan at umalis bilang isang koponan. Sa sandaling iyon, dinala ni Quenba si James sa bulwagan. Sabi ni Quenba, Lord Samsung, nag-recruit ako ng ibang tao. Pumasok si James sa bulwagan, tumingin sa paligid, at natagpuan ang higit sa 100 Panginoon. Ang mga Lord na ito ay medyo malakas at hindi bababa sa ikalimang yugto ng Lord rank. Sa Illuminated World, sila ay kapantay ng macrocosm ancestral gods. Lahat ng tao sa bulwagan ay may kakayahang mangibabaw sa mas mababang ranggo na mga universo. Sa huli, damapo ang kanyang tingin kay Lord Samsung sa pinakamataas na upuan. Napatingin din si Lord Samsung kay James. Gayunpaman, hindi niya makita si James. Cultivation rank at bahagyang nagulat. Tumayo siya, ikinulong ang kanyang mga kamao, at nag-aalinlangan na nagtanong, sino ka kaya, sir? 49, napakakalmang sagot ni James. Kahit na si Lord Samsung ay isang 9th stage lord, nanatili siyang kalmado. Sa halip na isang walang katulad na powerhouse, ang kanyang kilos ay parang isang ordinaryong tao sa sandaling iyon. 49. Nagulat si Lord Samsung. Alam ni Lord Samsung ang halos lahat ng powerhouse sa 9 heavens at 10 earths. Gayunpaman, ang 49 ay isang hindi pamilyar na pangalan. Hindi niya maramdaman ang cultivation rank ni James, kaya alam niyang si James ay isang nakakatakot na powerhouse. Napagpasyahan ni Lord Samsung na si James ay malamang na isang ika-9 na yugto ng Panginoon, o hindi bababa sa isang ika-7 yugto ng Panginoon. Malamang nanilinang niya ang isang pambihirang supernatural na kapangyarihan, na pinipigilan ng iba na maramdaman ang kanyang ranggo sa paglilinang. Anuman ang katotohanan, maliwanag na si James ay isang walang katulad na powerhouse. Lahat ng mga lord na naruroon ay nakatutok kay James. Walang sinuman sa kanila ang nakakaramdam ng cultivation rank ni James, ngunit may nakita silang mahiwagang kapangyarihan sa katawan ni James. Itinuro ni Lord Samsung ang isang bakanting upuan sa tabi niya at sinabing, maupo ka. Tumango si James, lumapit, at umupo. Tumingin si Lord Samsung sa iba pang mga lord sa bulwagan at sinabi, dapat tayong magkaroon ng sapat na bilang. Ipapaliwanag ko sa lahat kung bakit gusto kong makipagsapalaran sa Ecclesiastical Restricted Zone. Napukaw ang curiosity ni James. Mula sa kanyang pangunawa, si Lord Samsung ay isang ika-9 na stage lord. Siya ay halos hindi matatalo sa 9 heavens at 10 earths of the dark world. Bakit niya gustong pumasok sa Ecclesiastical Restricted Zone? Seryoso ang ekspresyon ni Lord Samsung. Napatingin ang lahat sa kanya, naghihintay ng kanyang sasabihin. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang huminga ng malalim si Lord Samsung at sinabing, ang Ecclesiastical Restricted Zone ay isang napakasinaunang lugar. Hindi alam kung gaano na ito katagal. Maraming bulong-bulungan tungkol sa lugar, ngunit wala sa mga ito ang mapapatunayan. Wala rin akong masyadong alam sa Ecclesiastical Restricted Zone. Gayunpaman, nakakaramdam ako ng kakaibang pagbabago sa loob ng Ecclesiastical Restricted Zone habang naglilinang kanina. Bagaman ang mga ito ay napakahina na pagbabago-bago na mahirap maramdaman, natukoy ko ang mga ito. Agad kong pinakawalan ang aking divine sense sa paligid ng Ecclesiastical Restricted Zone para imbestigahan ang mga pagbabago. Noong nakaraan, ang aking divine sense ay hindi kailanman makakapasok sa Ecclesiastical Restricted Zone. Sa ilang kadahilanan, naabot ko ang Ecclesiastical Restricted Zone sa pagkakataong ito, at naramdaman ko ang liwanag ng ACME sa loob ng lugar na iyon. Naintriga si James at nagtanong, ano ang liwanag ng ACME? Na-curious din yung iba. Bagamat sila ay makapangyarihang mga Panginoon, hindi pa nila narinig ang liwanag ng ACME noon. Ipinaliwanag ni Lord Samsung, ang liwanag ng ACME ay isang sinaunang alamat. Karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam nito. Kahit na ang mga makapangyarihang Panginoon ay hindi nakarinig nito noon pa man. Alam ko ang tungkol dito dahil nabasa ko ang ilang mga tala mula sa isang sinaunang libro. Pagkatapos na mamatay ang isang ACME, ang kanilang ACME power ay lalabas upang bumuo ng isang misteryosong sinag ng liwanag. Gayunpaman, ang pagkamatay ng isang ACME ay hindi sapat upang bumuo ng isang light of ACME.
Hindi bababa sa 10 o higit pang mga Acme ang kailangang mamatay para makabuo ng Light of Acme. Nang marinig ito ni James ay bahagyang nagulat. Hindi ba mga alamat lang ang Acmens? Totoo ba sila? Nahulog ba talaga ang mga Acmens sa Ecclesiastical Restricted Zone? Tanong ni James. Umiling si Lord Samsung at sinabing, hindi rin ako sigurado. Nagtanong muli si James, ano ang silbi nitong liwanag ng Acme? At paano mo matitiyak na ito ang liwanag ng Acme? Tumingin si Lord Samsung kay James at ipinaliwanag, dahil nabasa ko ito sa mga sinaunang talaan. Ang liwanag ng Acme ay may maraming mga benepisyo. Nabuo ito pagkatapos mamatay ang mga Acmen at binubuo ng mahiwagang kapangyarihan. Kung nakuha, maaaring matutunan ng isa ang higit patungkol sa Acme Power at makahanap ng paraan upang makapasok sa Acme Rank. Bukod dito, ang liwanag ng Acme ay maaaring nauugnay din sa Omniscience Path. Nang marinig ito, lalong naging interesado si James. Tumingin siya kay Lord Samsung at sinabing, "Paki-enlighten me." Agad na interesado si James nang banggitin ni Lord Samsung ang Omniscience Path. 1/3. Nilinang niya ang Omniscience Path at naabot ang ika-4 na yugto, na hindi pa nagagawa. Gayunpaman, nahihirapan siyang pumasok sa ika-5 yugto. Ipinaliwanag ni Lord Samsung, wala akong masyadong alam tungkol dito dahil nabasa ko lang ang mga maikling tala sa isang sinaunang aklat. Hindi nga ako sigurado kung totoo. Ang Omniscience Path ay sinasabing dead end sa 3rd stage. Mula noong sinaunang panahon, walang sino man ang nakalampas at nakarating sa ika-4 na yugto. Ang sinaunang aklat na nabasa ko ay nagsabi na ang Omniscience Path ay hindi kumpleto dahil nawala ang Acme Power. Nabalitaan na maaaring i-unlock ng Acme Power ang mga buhay na nilalang. Potensyal, na nagpapahintulot sa kanila na masira ang kanilang mga limitasyon at pagbutihin ang kanilang pisikal na lakas. Ibinahagi ni Lord Samsung ang impormasyong kanyang nakuha. Ang Ecclesiastical Restricted Zone ay mapanganib, at ayaw niyang magtago ng anuman sa iba. Kaya naman, tapat niyang sinabi sa kanila ang lahat ng nalalaman niya. Naisip kaagad ni James, kung totoo ang kanyang mga salita, at ang liwanag ng Acme ay talagang umiiral sa Ecclesiastical Restricted Zone, maaari kong hiramin ang lakas ng liwanag ng Acme upang makapasok sa mas mataas na yugto sa Omniscience Path. Lalong lumakas ang kanyang interes sa Ecclesiastical Restricted Zone. Sinabi ni Lord Samsung, ang Ecclesiastical Restricted Zone ay delikado, at ang liwanag ng Acme ay nakakatakot din. Kahit na ang isang makapangyarihang Panginoon ay maaaring mapatay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng liwanag ng Acme. Pagkatapos makapasok sa Ecclesiastical Restricted Zone, mangyaring huwag kumilos ng padalos-dalos. Makinig sa aking mga utos. Naiintindihan. Sige. Susunod ako sa bawat utos mo. Huwag kang mag-alala, Lord Samsung. Hindi ako lilipat ng walang pahintulot. Sunod-sunod na sagot sa kanya ng mga Lord. Sabi ni Lord Samsung, sige. Ito ay magiging isang paglalakbay na puno ng panganib. Na-dismiss ang lahat. Sige na at maghanda na sa biyahe. Maghanda ng maraming mga halamang gamot at kayamanan na nagel iligtas buhay hanggat maaari. Magkikita tayo sa Mount Bawerg at aalis patungo sa Ecclesiastical Restricted Zone sa loob ng 3 taon. Sige. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Walang gaanong paghahanda si James, kaya pansamantala siyang nanatili sa Mount Bawerg at naghintay na lumipas ang oras. Lumipas ang oras ng tahimik. Pagkalipas ng 3 taon, lumitaw ang 12 ng mga Lord sa pangunguna ni Lord Samsung sa pangunahing bulwagan ng Mount Bawerg. Sabi ni Lord Samsung, tayo na. Kaagad pagkatapos, lumukso siya sa langit at mabilis na umabant. Agad namang sumunod ang ibang mga Lords. Halos kaagad na umalis ang grupo sa lungsod at nagtungo sa Ecclesiastical Restricted Zone. Pagkaalis nila sa lungsod, pumasok sila sa isang bulubundukin. Ang bulubundukin ay umaabot ng ilang bilyong kilometro. Sa light years, ang diameter ng bulubundukin ay humigit kumulang 300 light years. Matapos dumaan sa bulubundukin, nakarating sila sa Ecclesiastical Restricted Zone. Ang mga Lord na patungo sa Ecclesiastical Restricted Zone ay napakalakas. Para sa kanila, napakadali ng paglalakbay sa 9 heavens at 10 earth ng madilim na mundo, lalo pa ang isang bundok na sumasaklaw ng 300 light years.
Huminto si Lord Samsung at tumingin sa unahan. Ang Ecclesiastical Restricted Zone ay nasa unahan natin. May isa pang malawak na hanay ng bundok sa unahan nila. Sa di kalayuan, napakaganda nitong tingnan. Ang lugar ay naglalaman ng napakahiwagang kapangyarihan at nababalot ng puting ambon. Tanging ang pinakalabas na mga bundok ang makikita. Hinarangan ng mahiwagang hamog ang mga bundok sa loob, kaya imposibleng makita ang lupain sa loob. Kahit ang kanilang divine senses ay hindi makakapasok sa lugar. Ang iba pang mga Panginoon ay nakatayo sa likod ni Lord Samsung. Pinagmasdan at pinakiramdaman ni James ang kanyang paligid. Sa kasamaang palad, hindi niya nakita si Jabari. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali. Pumasok siya sa Ecclesiastical Restricted Zone mula sa Triple Star Welkin. Samantala, pumasok si Jabari mula sa Boundless Welkin. Dahil sa magkaibang direksyon ang kanilang pagpasok, inaasahan na ni James na hindi niya agad mararamdaman ang aura ni Jabari. Hanggat nabubuhay pa si Jabari, tiwala si James na may-detect niya siya pagkatapos pumasok sa Ecclesiastical Restricted Zone. Matapos niyang maramdaman ang kinaroroonan ni Jabari, madali para sa kanya na ilabas siya. Tumingin si James sa harapan niya. Ang kanyang divine sense ay hindi makadaan sa puting ambon o matukoy ang lupain sa loob ng Ecclesiastical Restricted Zone. Bukod sa malakas na dark power, wala pang abnormal. Pinaalalahanan sila ni Lord Samsung, mag-ingat kayo. Pagkatapos magsalita, bumaba siya mula sa langit at bumagsak sa lupa. Mahalagang huwag pumasok sa Ecclesiastical Restricted Zone nang walang ingat. Sa makatuwid, nais niyang umabant ng maingat. Bumaba rin mula sa langit ang iba pang mga Panginoon at nagpakita sa likuran niya. Ilang sandali pa, nagsimula na silang umabant. Naglakad si James sa likod ng grupo. Tumawid sila ng bundok. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay, mas malakas ang dark power at dark matter. Lalong lumakas din ang pressure sa kanilang mga katawan. Sapat na ang pressure para mapunit ang isang ancestral god. Gayunpaman, ang mga Panginoong ito ay naglakbay dito na parang wala lang. Ang mga primordial na bundok ay may mga lumang puno, at ang kanilang mga ugat ay nakakabit sa lupa. Natatakpan din ng kanilang mga dahon ng araw. Ang ilan sa mga nagtataasang puno ay naglalabas ng malakas na dark matter mula sa kanilang mga putot. Napakahalaga ng dark matter para sa paglilinang ng dark beings. Mayroong kasaganaan ng dark matter. Ang ilan sa Panginoon ay namangha. Swoosh! Biglang sumiklab ang lilang liwanag sa unahan nila. Lahat ay tumingin sa liwanag at nakakita ng isang maliit, lila na puno. Ang puno ay may lilang prutas na naglalabas ng mahiwagang kapangyarihan. Iyon ay isang macrocosm fruit. Ang isa sa mga lord ay agad na sumilip patungo sa maliit na puno, binunot ito, at inimbak ito sa kanyang imbakan ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, nang mabunot niya ang maliit na puno, isang itim na liwanag ang lumitaw mula sa lupa at tumama sa kanya. Sa kabutihang palad, madaling harangin ng Panginoon ang pag-atake. Ang macrocosm herbs ay bubuo ng isang mekanismo ng proteksyon kung saan ito ipinanganak. Ang kanilang mekanismo ng proteksyon ay hindi nangangahulugang isang buhay na nilalang. Sa halip, ang ilan ay may nabuong puwersa kasama ang macrocosm herbs upang protektahan sila. Nang makita ito, nagdilim ang mukha ni Lord Samsung. Tiningnan niya ang lalaking nag-imbak ng puno at malamig na pinaalalahanan, napakadelikado ng Ecclesiastical Restricted Zone. Mas mabuting huwag kang kumilos ng padalos-dalos nang walang pahintulot ko. Hahayaan na kita this time. Kung may susunod pa, hindi kita bibitawan ng madali. Naiintindihan. Walang lakas ng loob na pabulaanan ang lalaki. Lumingon si Lord Samsung, tumingin sa iba pang mga lord sa likod niya, at pinaalalahanan, binabalaan ko ang lahat, kung ang aksyon ng isang tao ay naglalagay sa ating lahat sa panganib, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Agad na ipinahayag ng mga Panginoon ang kanilang pagpayag na makipagtulungan. Samantala, nanatiling tahimik si James. Ang macrocosm herbs at fruits ay bihira at makapangyarihan. Gayunpaman, hindi nila mapapabuti ang kanyang lakas. Ang layunin niya sa pagpunta sa Ecclesiastical Restricted Zone ay hanapin si Jabari. Ngayong nalaman na niya ang tungkol sa liwanag ng Acme, labis siyang naintriga at ikalulugod niyang makuha din ito habang hinahanap si Jabari.
Unti-unting sumulong ang grupo sa pamumuno ni Lord Samsung. Nakarating na sila sa periphery ng Ecclesiastical Restricted Zone, at sapat na ang pressure para sirain ang katawan at kaluluwa ng Kylem Ancestral God, ngunit ang mga makakasali sa biyahe ay pawang mga makapangyarihang Lord. Maraming macrocosm herbs at fruits sa lugar. Swoosh! Pagkaraan ng ilang sandali, isang mahabang sibat na naglalabas ng malakas na enerhiya ang bumaril mula sa lupa at tumakbo sa kailaliman ng Ecclesiastical Restricted Zone. May sumigaw mula sa lupa, ito ay isang magulong kayamanan. Marami sa mga lord ang natukso sa hitsura ng Chaotic Treasure at gustong habulin ito. Gayunpaman, naalala nila ang babala ni Lord Samsung at hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Tahimik lang silang nanunood habang nawala sa paningin ang Chaotic Treasure. Sa kabilang banda, hindi natinag si Lord Samsung at hindi ito itinuloy. Sa kanyang cultivation rank, hindi siya nakinabang ng Chaotic Treasure. Sa buong mahabang taon, nakakuha na siya ng hindi mabilang na Chaotic Treasures. Hindi interesado si James sa Chaotic Treasures. Gayunpaman, hindi niya nais na panoorin lamang itong mawala. Tumayo siya at itinaas ang kamay. Isang illusory palm ang lumitaw at lumipad pagkatapos ng Chaotic Treasure sa mabilis na bilis. Hinawakan ng palad ang Chaotic Treasure at pilit na hinayla pabalik kay James. Ito ay isang mahabang sibat na halos 2 metro ang haba. Ang baras ng sibat ay itim, at sa itaas ay isang talam na naglalabas ng itim na liwanag. Makikita ang misteryosong kapangyarihan na dumadaloy sa sandata. Ang Chaotic Treasure ay malamang na naiwan ng isang lord pagkatapos ng kanyang kamatayan, dahil may mga bakas pa rin ng kamalayan ng dating may-ari. Matapos hawakan ni James ang sibat, nagkaroon ng kapangyarihan mula rito at sinubukan siyang itaboy. Gayunpaman, pinakawalan ni James ang kanyang Chaos Power at pinigilan ang Chaotic Treasure. Kasabay nito, pinunasan niya ang Dark Power na nakapaloob sa Chaotic Treasure. Tumingin si James sa sibat at bamulong, ang 12th Universe ay kulang sa Chaotic Treasures. Dapat kong gamitin ang pagkakataong ito upang makahanap ng ilan pa at ibalik ang mga ito upang mapabuti ang kabuuang lakas ng 12th Universe. Pagkatapos, casual na inilagay ni James ang Chaotic Treasure sa Celestial Abode. Bukod kay Lord Samsung, lahat ng iba pang mga lord ay naiinggit sa kanya. Sinulyapan siya ni Lord Samsung at nagpatuloy sa paglalakad ng walang sinasabi. Hindi nagtagal, nakarating sila sa lugar na nababalot ng puting ambon. Ang lugar ay nasa gitnang rehiyon ng Ecclesiastical Restricted Zone. Pinaalalahanan muli ni Lord Samsung ang grupo, sumunod ka sa aking likuran ng maingat, at huwag gumawa ng anumang walang ingat na paggalaw. Dahan-daang naglakad ang grupo sa puting ambon. Walang makikitang mga halaman sa kanilang paligid, mga tigang na bundok lamang. Ang lupa ay puno ng mga lubak. Ang mga labi ng kalansay ay makikita sa kanilang paligid. Bilang karagdagan, may mga sirang armas at kayamanan na naglalaman pa rin ng mahiwagang kapangyarihan. Ang kapangyarihan na kanilang inilabas ay nagpakita na ang mga kayamanang ito ay hindi bababa sa quasi-chaotic treasures habang buo. Tumingin si James sa kanila at naramdaman niyang sayang ito. Nasira ang mga kayamanan, at ang ilan ay wala nang natitira pang kapangyarihan. Gayunpaman, ginawa sila gamit ang mga bihirang materyales. Hanggat ibinalik niya ang mga ito at gumugol ng kaunting pagsisikap sa pagpino sa kanila, magagawa niya man lang ang quasi-chaotic treasures. Kinuha ni James ang lahat at inilagay sa Celestial Abode. Sabi ni Lord Samsung, maraming skeletal remains dito. Ibig sabihin, lahat ng pumunta dito bago tayo ay nakatagpo ng panganib sa lugar na ito. Biglang, isang abnormal na pagbabago bago ang nangyari sa puting ambon. Isang misteryosong dark matter ang lumitaw at nakontamina ang lahat, na agad na nasira ang kanilang mga katawan. Ang mga mukha ng mga puong ito ay namutla habang nagmamadali nilang pinaganya ang kanilang kapangyarihan upang paalisan ang panghihimasok. Ang kakaibang dark matter power ay nakontamina rin si James. Sa isang iglap, ang kanyang pisikal na katawan ay nasira, at ang kontaminadong laman sa kanyang braso ay kinain, na naiwan lamang ang kanyang mga buto. Unti-unti ring nawasak ang mga laman ng ibang bahagi ng kanyang katawan. Habang gumagalaw ang kanyang isip, ang Chaos Power ay tumagos sa hangin at agad na pinalayas ang dark matter.
Ipinatawag din ng ibang mga lord ang kanilang kapangyarihan upang protektahan ang kanilang sarili. May nakamamatay na lason sa dark matter na ito. Nakakatakot. Nagsalita sila. Tulad ng inaasahan sa Ecclesiastical Restricted Zone. Isang first stage lord sana ang namatay dito. Naunawaan na ngayon ni James kung gaano kakilakilabot ang Ecclesiastical Restricted Zone. Ano kaya ang makakasalubong nila kung magbabakasakali pa sila? Sa sandaling iyon, lihim siyang nag-aalala kay Jabari. Si Jabari ay pumasok sa Ecclesiastical Restricted Zone para sa malapit sa isang epoch ngayon. Iniisip ni James kung ayos lang ba siya. Si Lord Samsung, na nangunguna, ay pinagmamasdan ng mabuti ang umaambon sa paligid. Nagmaterialize ang dark matter mula rito. Gayunpaman, ang dark matter ay nahawahan ng isang kakaibang kapangyarihan na hindi alam ng tao. Mag-ingat ka. Huwag mong pababayaan ang iyong bantay. Paalala niya. Ang iba ay nag-concentrate at nakipagsapalaran. Squish. Malambot ang lupa, lumilikha ng mga ingay habang inaapakan nila ito. Kasabay nito, lumitaw ang itim na miasma mula sa loob ng lupa, na may dalang nakatatakot na kapangyarihan na sumisira kahit sa kawalan. Gayunpaman, dahil ginamit na ng mga lord ang kanilang kapangyarihan upang protektahan ang kanilang mga katawan, ang mga miasma na ito ay walang epekto sa kanila. Ang lahat ay nasa mataas na alerto. Si James, gayunpaman, ay walang malasakit gaya ng dati dahil wala pa siyang nararamdaman na anumang banta. Sa kanyang ranggo, walang kapangyarihan na maaaring magbanta sa kanya. Maliban kung lumitaw ang isang akmin, hindi siya madaling talunin. Ano yun? Bulalas ng isang tao. Napalingon ang lahat at nakita ang isang bangkay na nakalawit sa ere. Ang bangkay ay may 10,000 metro ang haba at nakasuot ng itim na baluti. Naglabas ito ng aura ng mga patay. Bukod dito, ang bangkay na ito ay pinugutan ng ulo. Hindi suportado ng anumang bagay, ang bangkay ay lumutang lamang sa hangin. Napapaligiran ng makapal na aura ng bangkay, pinalamig ng mga tanawin ang dugo ng mga lords. Habang nakatitig si James sa bangkay, naramdaman niya ang 9-power macrocosm power. Nagsalubong ang kilay niya. Naramdaman din ito ni Lord Samsung. Isang ikasyam na yugto ng Panginoon. Anong uri ng kapangyarihan ang may kakayahang pugutan ng ulo ang ikasyam na yugto ng Panginoon at lipulin ang kanyang kaluluwa? Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, iniutos ni Lord Samsung, nakarating na tayo sa kailaliman ng Ecclesiastical Restricted Zone. Mag-ingat ka. Huwag kumilos ng walang ingat. Huwag mo akong sisihin sa mangyayari kung mag-imbita ka ng gulo. Isang malaking pugot na bangkay ang nakalawit sa himpapawid, naglalabas ng nakakatakot na makapangyarihang aura ng bangkay. Ang ilan sa 5th stage lords ay nakakaramdam pa ng lamig sa kanilang mga gulugod. Huminto si Lord Samsung, na nangunguna, nang makita ang bangkay. Pagkatapos ay inilibot niya ang paningin sa paligid. Gayunpaman, walang kakaiba. Ito ay isang ikasyam na stage lord. Sino kaya ang pumatay sa kanya? Kahit isang 9th stage lord ang napatay. Nakakakilabot. Talaga bang umiiral ang maalamat na akmin? Kahit nagawin niya, dapat lamang siyang maging isang ranggo na mas mataas kaysa sa isang 9th stage lord. Kaya ba niyang pugutan ng ulo ang isang 9th stage lord? Nagsimulang magdaldala ng ilang Panginoon. Lumapit si Samsung kay James at tinanong, ano sa palagay mo, 49? Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, sinabi ni James, ang Ecclesiastical Restricted Zone ay isang sinaunang restricted zone. Anything could happen here, kaya hindi na tayo dapat magtaka sa ganito. Ang aming layunin ay upang mahanap ang liwanag ng akmi. Dahil dito, hindi natin dapat pansinin ang bangkay. Bahagyang tumango si Lord Samsung. Makatwiran ang mungkahi ni James. Kahit na ang isang tunay na 9th stage lord ay nagpakita sa kanya, hindi siya matatakot, lalo na ang bangkay ng isang 9th stage lord. Lilipat tayo, utos ni Lord Samsung. Pagkatapos, nangunguna, siya ay nakipagsapalaran pa sa kailaliman. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang bangkay ay gumalaw, at isang misteryosong kapangyarihan ang lumitaw mula sa loob ng kanyang katawan. Ang pisikal na katawan ng bangkay ay dahan-daang lumiit sa laki bago ang hitsura ng isang ordinaryong tao. Tapos, hamarang ito sa daanan ni James at ng iba pa.
Isang walang kapantay na aura ng bangkay ang lumabas mula sa loob ng kanyang katawan, na may dalang 9-power macrocosm power na nagpalamig sa dugo ng lahat. Ano ang dapat naming gawin, Panginoon Samsung? Tanong ng isang Panginoon. May hindi tama sa bagay na iyon. Siguradong matagal na siyang patay. Ganun pa man, may malay pa rin siya. Halatang hinaharangan niya ang daan para pigilan kami sa pakikipagsapalaran pa. Bago pa makapagsalita si Lord Samsung, nagtaas ng kamay ang bangkay. Naagnas na ang laman sa kanyang braso, at ang matubig na laman ay mukhang nakakakilabot. Habang itinataas niya ang bulok niyang braso, nagtipon sa kanyang palad ang misteryosong kapangyarihan, na pagkatapos ay tumangay sa hangin at pumasok sa kailaliman. Boom! Sa sandaling iyon, yumanig ang lupa. Isang bitik ang lumitaw sa harap ng grupo, patuloy itong lumalaki. Pagkatapos, isang itim na liwanag ang lumabas mula sa bitik at napalitan ng isang palakol. Hawak ang palakol sa kanyang kamay, hinaranggan ng bangkay ang dinadaanan ng grupo. Mag-ingat ka! Nagmamadaling sabi ni Lord Samsung habang umaatres sa likuran. Pagkatapos, may kumislap na liwanag sa kanyang harapan at nag-transform bilang sandata. Ito ay isang asul na espada na nagliliwanag ng asul na liwanag. Ang iba pang mga Panginoon ay nagmamadaling umatras at napanatili ang isang ligtas na distansya mula sa bangkay. Samantala, nakaalerto si Lord Samsung. Sa sandaling gumalaw ang bangkay, gagantay siya at tuluyang lilipulin ang bangkay. Kapag naabot ng isang tao ang ranggo ng ika-9 na yugto ng Panginoon, kahit na ang kaluluwa ng isang tao ay ganap na maalis, ang Zen ng nakaraang buhay ng isang tao ay mananatili pa rin sa loob ng bangkay ng isang tao hanggat umiiral ang bangkay. Hindi si Zen ang nalalabing-labi ng kaluluwa. Kapag ang isa ay nakamit ang isang tiyak na ranggo, ang kanyang Zen ay hindi mawawala kahit na siya ay patay na. Ang pagwawaldas ay maaaring tumagal ng napakatagal na oras upang mangyari. Tila, ang Zen ng nakaraang buhay ng may-ari ay nabuhay sa loob ng walang ulo na bangkay. Ang bangkay ay may hawak na palakol sa kanyang kamay, na nagmumula sa isang napakakaiba at nakakatakot na aura ng bangkay. Dumaan lang kami, at wala kaming planong saktan ka. Payagan mo kaming makadaan, sabi ni Lord Samsung. Hindi niya hinanggad na magkaroon ng sigalot, dahil kahit patay na ang bangkay, mayroon pa rin siyang 9-power macrocosm power sa loob niya. Kung sila ay dumating sa suntok, maaari nilang magising ang isang hindi kilalang makapangyarihang nilalang sa Ecclesiastical Restricted Zone mula sa kanyang pagkakatulog. Hawak ang palakol sa kanyang kamay, ang walang ulo na bangkay ay nagpakita sa harap ni Lord Samsung sa isang iglap. Tumalon siya sa hangin bago bumagsak at nilaslas ang palakol, na naglabas ng 9-power macrocosm power. Nagdilim ang mukha ni Lord Samsung, at itinaas niya ang espada sa kanyang kamay upang iiwas ang pag-atake. Boom! Dalawang kapangyarihan ang nagbanggaan, at isang nakakatakot na labanan ang kumalat sa buong lugar. Ang ripple ng labanan ay gumutay-guti sa hangin at nabasag ang nakapalibot na kawalan. Sa isang iglap, lumitaw ang mga guwang na lugar sa lahat ng dako. Gayunpaman, ang pinaghihigpitang lugar ay misteryoso, at ang mga kapangyarihan ay nawala kaagad bago umabot sa isang tiyak na distansya. Pagkatapos ng suntok, kumikislap ang katawan ni Lord Samsung, at nawala siya ng walang bakas. Sa sumunod na sandali, nasa likod na siya ng bangkay na walang ulo, at tinusok niya ang katawan ng bangkay gamit ang kanyang espada. Isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa espada, na patuloy na sumisira sa bangkay. Sa isang kisap lang ng mata, tuluyan nang nawasak ang pisikal na katawan ng bangkay at maging ang mga buto nito. Kahit na dati siyang 9th Stage Lord na naglalaman pa rin ng 9-power macrocosm power sa loob ng kanyang katawan pagkatapos ng kanyang kamatayan, gayunpaman, nagkaroon ng malaking pagkakaiba ng lakas sa pagitan niya at ni Lord Samsung, na madaling natalo sa kanya. Nang magkawatak-watek ang bangkay na walang ulo, nahulog ang palakol sa lupa. Agad na humarap si James sa harap ng palakol at pinulot ito bago ngumiti ng mayabang. Panginoong Samsung, dahil matagal ka nang nabubuhay, dapat mayroon kang 1 toneladang chaotic treasure sa iyong pag-aari. Kung ganoon, hayaan mo akong panatilihin itong palakol. Bago pa pumayag si Lord Samsung, itinago ni James ang palakol.
Sa katunayan, hindi nagkukulang si Lord Samsung sa chaotic treasures. Gayunpaman, nang makita si James na kumilos ng walang kabuluhan, nairita siya. Gayunpaman, nang maalala niya ang kanilang layunin, nanatili siyang tahimik. Ang kanyang dahilan sa pagpunta dito ay upang makuha ang liwanag ng Acme. Gamit ang liwanag ng Acme, maaari siyang umakyat sa Acme Path at maging pinakamakapangyarihang individual sa Dark World at maging sa 12 universo. Maaari siyang maging soberano sa lahat. Sure, of course, sabi niya. Salamat. Na may ngiti sa kanyang mukha, tumingin si James kay Lord Samsung at nagtanong, saan tayo patungo ngayon? Pagkatapos kumpirmahin ang mga direksyon, sinabi ni Lord Samsung, ayan. Dati nang pumasok ang Zen ko sa Ecclesiastical Restricted Zone, malayo pa ang layo ko para marating ang Light of Acme, na matatagpuan sa gitnang rehiyon ng Restricted Zone. Wala akong ideya kung ano ang mga panganib na maaari nating maranasan sa susunod, kaya sundin ang aking mga utos at iwasang kumilos ng walang ingat. Not a problem, nakangiting sabi ni James. Sa tabi ni Lord Samsung, isang 9th stage Lord, makakapag-relax siya at makakapag-focus sa pagkolekta ng anumang chaotic treasures na lumitaw sa daan. Kahit na hindi niya makuha ang liwanag ng Acme sa huli, ang kanyang paglalakbay ay hindi magiging walang kabuluhan hanggat maaari siyang mangolekta ng ilang chaotic treasures. Sa pagkuha ng dalawa, itinuring niya ang kanyang sarili na umani na ng napakalaking benepisyo. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming macrocosm ancestral god sa 12 universo na walang anumang chaotic treasure. Ang nag-iisang bangkay na walang ulo ay hindi nakaharang sa daanan ng grupo dahil nagtataglay sila ng nakakatakot na lakas. Isang ordinaryong Panginoon sana ang haad lang doon. Nagbaka sakali ang grupo. Di nagtagal, tumawid sila sa puting rehiyon ng Ambon at nakarating sa isang bagong rehiyon, na di umano ay ang gitnang rehiyon ng Ecclesiastical Restricted Zone. Habang nakatingin sila sa malayo, natatanaw nila ang mga espiritual na bundok, sinaunang lungsod, at maraming magagandang istruktura. Gayunpaman, ang mga lungsod na ito ay inabandona, at marami sa mga magagandang gusaling iyon ay naging mga tambak ng mga durog na bato. Mula sa malayo, ang rehiyon ay tila wala ng lahat ng buhay. Gayunpaman, masasabi ng isang tao na ang lugar na ito ay dating isang mataong lugar noon pa man. May isang lungsod, isang espiritual na bundok. Ibig sabihin, nagkaroon ng buhay sa Ecclesiastical Restricted Zone. Nagtataka ako kung bakit nawala silang lahat. Nagkaroon ba ng digmaan sa Ecclesiastical Restricted Zone? Marami ang nag-usap. Samantala, iniskan ni James ang kanyang paligid para sa aura ni Jabari. Gayunpaman, wala siyang naramdaman. Ito ay maaaring mga hulugan na si Jabari ay hindi kailanman lumitaw dito o nagtagal lamang dito ng ilang sandali. Sa ganitong paraan, sumenya si Lord Samsung. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa gate ng lungsod. Ang lungsod ay malawak, at ang mga pader ng lungsod ay naging isang tumpok ng mga durog na bato. Marami sa mga gusali sa loob ay gumuho na. Gayunpaman, mayroon pa ring ilan na nanatiling hindi nasaktan. Sa patnubay ni Lord Samsung, dahan-daang pumasok ang grupo sa lungsod. Panginoong Samsung, nasaan ang liwanag ng Acme? Nasa lungsod ba ito? Tanong ng isang Panginoon. Umiling si Lord Samsung at sinabing, hindi naman. Gayunpaman, ang lungsod na ito ang tanging paraan. Ang Ecclesiastical Restricted Zone ay lubhang mapanganib. Hindi tayo basta-basta makakapasok. Kailangan nating magpatuloy ng may pag-iingat. Nakikita ko. Inaasahan kong makita ang liwanag ng Acme gamit ang sarili kong mga mata. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng Light of Acme. Marami ang nag-usap. Samantala, nanatiling tahimik si James. Kung tutuusin, hindi siya pamilyar sa ibang mga Panginoon. Paimpol niyang pinagmasdan ang paligid. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang Zen para maramdaman ang patay na lungsod. Hoy! Nang maramdaman ni James ang kanyang paligid, isang boses ang nagmula sa likuran. Lumingon si James at nakita niya si Quenba Jerneha, isa sa 8 lords, sa harap niya. Nakasuot siya ng itim na damit, at ang mahaba niyang kulay pilak na buhok ay lumipad sa hangin. Ang kanyang mga tampok ay pino at maislan, at ang kanyang ekspresyon ay mapang-akit. Anong problema? Malamig na tanong ni James.
Tanong ni Quenba, bakit ang tahimik mo? Dahil tayo ay nasa Ecclesiastical Restricted Zone, lahat tayo ay nasa iisang team. Kung gayon, dapat nating tulungan ang isa't isa. Dito, hayaan mong ipakilala kita sa iba pang mga Panginoon. Masiglang pinakilala ni Quenba si James sa iba, na bahagyang tumango si James bilang pagkilala. Hindi pinansin ni Lord Samsung na nangunguna ang sinuman. Ang lungsod na ito ay walang kakaiba. Sa napakahabang panahon, ang lungsod na ito ay walang buhay. Ang tanging pambihirang bagay ay ang lugar na ito ay naglalaman ng kapangyarihang hindi alam ng mga Panginoon na ni minsan ay hindi nagpakita sa madilim na mundo at sa 12 universo. Hindi nagtagal, nakarating sila sa lungsod. Sa harap nila ay isang maalon na bulubundukin. May mga gusali sa bawat taluktok. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay naging isang tumpok ng mga durog na bato. Bukod doon, ang ilan sa mga bundok ay gumuho, at ang hangin ay tumagos sa isang battle aura na matagal nang umiral. Swish! Nang dumaan ang grupo sa tumpok ng mga durog na bato, isang nagniningning na sword energy ang lumabas mula sa loob ng isang bitik at sinugod ang Lords. Gayunpaman, madaling pinalihis ni Lord Samsung ang pag-atake. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at isang sword energy ang nagkatawang tao at tumama sa isang bulubundukin sa di kalayuan. Dumagundong. Sa isang iglap, yumanig ang lupa, at tuluyang nawasak ang rehiyon. Habang binabagtas nila ang mga tambak ng mga durog na bato, ang ilang hindi kilalang kapangyarihan na umiral mula pa noong unang panahon ay patuloy na nagkakaroon at umaatake sa kanila. Gayunpaman, dahil silang lahat ay makapangyarihang Panginoon, hindi sila naapektuhan ng mga kapangyarihang ito. Diyan. Ano yun? Sa sandaling iyon, itinuro ng isang Panginoon sa unahan. Habang nakatingin ang lahat sa unahan, nakakita sila ng oil lamp sa abandonadong bulubundukin sa di kalayuan. Ang lampara ng langis ay kakaiba. Ang mitya nito ay maikli, at ang lampara ay kumikinang na may mahinang liwanag. Tara na at tingnan natin. Lumakad si Lord Samsung patungo sa lampara ng langis, at sumunod naman ang iba. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa kinaroroonan ng oil lamp. Hindi ganoon kalaki ang oil lamp. Pag-angat sa hangin, tila may kakaibang langis sa loob. Ang mitya sa loob ay kumikinang ng mahina, na parang anumang oras ay mamamatay. Isang oil lamp. Bakit may oil lamp dito? Dapat marami pa dito. Ang anumang bagay na makikita sa kailaliman ng Ecclesiastical Restricted Zone ay dapat na pambihira. Ito ay dapat na isang chaotic treasure. Pero, iniisip ko kung ano ang kaya ng oil lamp. Marami ang nakatitig sa oil lamp, na iintriga. Pinagmasdan ding mabuti ni James ang oil lamp. Nang maramdaman niya ito, napagtanto niya na ang oil lamp ay gawa sa kakaibang materyal. Gayun din, naramdaman niya ang isang misteryosong kapangyarihan na nagmumula sa madilim na liwanag. Habang pinagmamasdan nila ang lampara ng langis, bigla itong umakyat sa langit at tumakbo palabas ng Ecclesiastical Restricted Zone patungo sa hindi kilalang rehiyon sa kailaliman ng Dark World. Pagkatapos, nawala ito nang walang bakas. Nagkatinginan ang lahat, hindi alam ang nangyari. Hindi pinansin ni Lord Samsung ang lampara at sinabi, huwag pansinin ang lampara ng langis. Dapat tayong sumulong at tumawid sa bulubundukin. Pagkatapos, darating kami sa isang larangan ng digmaan. Nararamdaman ko na ang liwanag ng Acme ay matatagpuan doon. 2/3. Nang marinig ito ng iba, isinantabi ang isyu ng oil lamp at nagpatuloy sa pagmarcha pasulong. Napakunot naman ng kilay si James. Nanatili siyang nakatayo at pinagmamasdan ang lugar kung saan dating nakaupo ang lampara ng langis. Nang maramdaman ang isang pambihirang kapangyarihan at ilang kakaibang panuntunan ng inscription sa hangin, casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinubukang kunin ang kawalan. Ang natitirang kapangyarihan ng lampara ng langis ay napunta sa kanyang mga kamay. Pinagmasdan niya ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay at sinubukang makita ang kakanyahan. Gayunpaman, dahil ito ang madilim na mundo, hindi niya magawang gawing mga panuntunan ang kapangyarihan. Dahil dito, hindi niya maintindihan ang mga ito sa sandaling ito. Kaya, inimbak niya ang kapangyarihan sa celestial abode. Sa sandaling umalis siya sa madilim na mundo, sasaliksik siya sa mensahe ng lampara ng langis,
marahil kung saan malalaman niya ang ilang mga lihim ng Ecclesiastical Restricted Zone. Sasama ka ba o hindi? 49. Isang malambing na boses ang dumating. Para saan ka nakatayo dyan? Darating. Inayos ni James ang sarili at nagmamadaling hinabol si Quenba. Tumingin sa kanya si Quenba at naguguluhan na nagtanong, anong meron? May bago ka bang natutunan? Bahagyang umiling si James at sinabing, hindi. Nawala lang ako sa iniisip ko. Sige na, hindi na nagtanong pa si Quenba. Si Lord Samsung ay nakipagsapalaran ng mas malalim sa kailaliman kasama ang iba pang mga Panginoon. Ang lugar na ito ay puno ng panganib at puno ng natitirang aura ng isang labanan mula sa napakatagal na panahon ang nakalipas. Ang kapangyarihan dito ay sobrang nakakatakot na ang isang ordinaryong Panginoon ay maaaring lipulin. Gayunpaman, dahil ang mga naroroon ay makapangyarihang mga Panginoon, madali nilang nalampasan ang mga panganib na ito. Sa pagtawid sa rehiyon, nakarating sila sa isang sinaunang guho. Sa tuktok ng isang bundok sa kailaliman ng Ecclesiastical Restricted Zone, maraming buhay na nilalang ang nakatayo na nakatingin sa malayo. Sa di kalayuan ay isang bakanting lupain na puno ng mga labi ng isang labanan. Ang lahat ng uri ng magulong kapangyarihan ay patuloy na kumikislap. Nang makita ito, maging si James ay natigilan. Ano ang nangyari dito na humantong sa paglitaw ng napakaraming skeletal remains? Naramdaman pa niya ang presensya ng maraming chaotic treasures. Kaagad, natukso siyang ibalik silang lahat sa ikalabindalawang universo. Gaano kaya kalakas ang 12th universe sa lahat ng chaotic treasures na ito? Swish! Sa larangan ng digmaan sa harapan niya, lumitaw ang isang misteryosong liwanag. Ang liwanag ay puti at nagniningning, na nagbibigay liwanag sa buong espasyo sa harapan niya. Nagkaroon din ng mahiwagang kapangyarihan sa loob ng liwanag. Napakalaki ng pressure. Tulad ng isang ripple, ito ay ginutay-guti sa hangin at naging sanhi ng panginginig ng mga katawan ng Panginoon. Ay ito ang liwanag ng Acme. Natuwa si Lord Samsung. Pumunta siya dito para sa liwanag na ito. Ngayon na ang liwanag ng Acme ay nasa harap niya, siya ay labis na nagalak. Gayunpaman, hindi siya kumilos ng walang ingat, dahil higit sa 10 Acme ang namatay dito. Kahit bilang isang 9th stage lord, maaari siyang mapahamak dito kung pababayaan niya ang kanyang pagbabantay. Ano ang dapat naming gawin, Panginoon Samsung? Tanong ng isang Panginoon. Paano natin hahatiin ang liwanag ng Acme? Sinabi ni Lord Samsung, ang bawat isa ay magkakaroon ng isang piraso ng pie. Ngayon, dapat tayong maghanap ng paraan upang maibalik ang liwanag ng Acme at magsagawa ng pananaliksik tungkol dito. Magkasama, mauunawaan natin ang Acme power. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag ang iba. Tara na! Kumikislap ang katawan ni Lord Samsung habang siya ay tumalon mula sa tuktok ng bundok at lumapag sa lupa sa ibaba. Sumunod din ang iba. Napakaraming bangkay at skeletal remains doon. Ang ilan ay humanoid, habang ang iba ay kabilang sa mga hindi kilalang nilalang. Mayroong lahat ng uri ng chaotic treasure sa anyo ng mga armas at kayamanan. Ang kanilang pagdating ay tila natakot sa chaotic treasures dito, na pumailanglang sa langit at nakatakas mula sa rehiyon. Nang masaksihan ang panoorin na ito, ang ibang mga lord ay natulala. Sa sandaling iyon, marami sa kanila ang nagsimulang agawin ang mga kayamanan para sa kanilang sarili. Manatili ka! Sigaw ni Lord Samsung. Gayunpaman, nang makitang malapit nang mawala ang magulong kayamanan na ito, hindi pinansin ng ibang Panginoon si Lord Samsung at nagmamadaling humabol. Natukso rin si James. Napakaraming kayamanan. Nanatili siya sa kinatatayuan niya at agad na nagsagawa ng chaos power. Isang malakas na puwersa ang naganap, na ikinulong ang chaotic treasures na sinusubukang tumakas. Ang mga chaotic treasure na ito ay nagtataglay ng kamalayan ng kanilang mga dating may-ari at sinubukang lumaban. Gayunpaman, nagawa ni James na sugpuin silang lahat gamit ang kanyang makapangyarihang chaos power at tuluyang nabura ang kanilang kamalayan bago sila itago sa celestial abode. Dumilim ang mukha ni Lord Samsung habang sinusulyapan si James. Boom! Sa sandaling iyon, isang pagsabog ang naganap. Hindi mabilang na mga kalansay na naiwan sa langit. Pagkatapos, nabasag ang lupa, at lumitaw ang isang malalim na bitek,
kung saan bumuhos ang napakatinding masamang enerhiya. Ang mga nakakuha ng chaotic treasures ay nagmamadaling umatras sa likuran at tinitigan ang anomalyang nasa harapan nila. Isang bitik ang lumitaw, at ito ay hindi kapani-paniwalang malalim na kahit ang zen ng isang tao ay hindi ito maarak. Bumuhos ang itim na evil energy, at ito ay umakyat sa langit at tumagos sa paligid, na lumikha ng nakakatakot na eksena. Anong nangyayari? Mukhang may nagising. Dapat may natutulog sa kailaliman. Ang aming pagdating ay pumukaw sa kanila mula sa kanilang pagkakatulog. Sabi ng marami. Napatingin si James sa bitik sa ibaba niya. Dagandong. Biglang umalangaw-ngaw ang dagandong ng isang halimaw sa buong rehiyon. Pagkatapos, nagsimulang lumitaw ang mga bitik sa lupa. Si James at ang iba ay nagmamadaling umatras sa likuran at nakarating sa tuktok ng isang bundok sa likuran nila. Nabasag ang lupa, at isang napakalaking nilalang ang lumitaw mula sa loob nito. Ang ulo nito ay milyon-milyong metro ang taas, kung saan mayroong isang sungay na nagpapalabas ng itim na liwanag. Nakakatakot tingnan. Hindi nagtagal, nakita ng buong buo ang nilalang. Isa itong malaking hayop na nag-anyong toro. Ito ay natatakpan ng itim na kaliskis sa buong katawan nito, at ang apat na paa nito ay parang mga haligi na umaayon sa langit. Isang nakakatakot na kapangyarihan na nalampasan kahit ang 9-power macrocosm power ay lumabas mula sa loob ng katawan ng hayop. Nang makita ito, maging sina Lord Samsung at James ay hindi napigil ang manginig. Ay ito ba ang Acme power? Isang hayop sa Acme rank? Hindi pwede. Maraming Panginoon ang natulala at may mga nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kahit na sila ay mga Panginoon, nakaramdam pa rin sila ng takot sa harap ng napakalakas na halimaw. Maghanda para sa labanan. Isang espada ang lumitaw sa kamay ni Lord Samsung habang nakatitig sa halimaw na nasa harapan niya, na nagsasabing, ang liwanag ng Acme ay nasa unahan lang. Kailangan nating tanggalin ang halimaw bago tayo magpatuloy. Ang iba pang mga lords ay iniangat ang kanilang mga sandata, na pawang chaotic treasures. Nakatayo si James sa tuktok ng bundok habang nakatitig sa halimaw na nasa harapan niya. Nang maramdaman ang kapangyarihan sa loob ng katawan ng hayop, kumunat ang kanyang kilay at bamulong, Acme power ba ito? Ito ba ay isang hayop na umabot sa maalamat na Acme rank at nalampasan ang isang 9th stage lord? Ipinatawag ni James ang Demon Slayer Sword at inihanda ang sarili. Nahaharap sa isang halimaw na maaaring nasa Acme rank, ang pagnanais para sa labanan ay lumundag sa kanyang puso. Gusto niyang makipaglaban sa isang halimaw sa maalamat na ranggo na iyon. Pumunta ka. Utos ni Lord Samsung. Sa isang iglap, lumitaw siya sa itaas ng hayop at naglaslas. Nahulog ang kanyang nagniningning na espada at tumama sa hayop. Kahit na ipinatawag niya ang 9-power macrocosm power, hindi niya kayang saktan ang halimaw. Maging ang kaliskis nito ay hindi nasaktan. Namutla ang mukha ni Lord Samsung. Sa sandaling iyon, naglunsad ang ibang mga lord ng sarili nilang pag-atake. Gayunpaman, ibinuko ng halimaw ang bibig at bumuga ng malakas na hangin. Ang mga Panginoong ito ay natangay at bumagsak sa lupa. Ang isang dosenang 5th stage lords ay walang pagkakataon laban sa isang pag-atake ng halimaw at madaling natalo. Nang makita ito, huminga ng malalim si James. Nakakabaliw ito. Ang isipin na ang isang halimaw sa maalamat na ranggo ay magiging sobrang nakakatakot. Kahit na ang 5th stage lords ay hindi magagapi sa anumang paraan, gayunpaman ay nakakatakot sila. Sa labas ng mundo, isa lamang sa kanila ang makakapagpuksa sa mga universo na may mababang ranggo. Ngayon, natalo sila ng isang bugzo ng hangin. Nang bumagsak sa lupa, bumulwak sila ng isang bibig ng dugo. Bago pa man sila makapag-react, ang halimaw ay sumugod sa kanila at sinubukan silang yuroko ng mga napakalalaki nitong paa. Nang makita nila ito, nagmamadali silang tumakas. Nang makitang ang kanilang pinagsama-samang lakas ay hindi man lang makakamot sa hayop, hindi pinansin ni Lord Samsung ang mga tumatakas na Panginoon at nagmamadaling tinungo ang liwanag ng Acme. Nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang alisin ang liwanag ng Acme. Dumagundong. Isang matinding labanan ang sumiklab. Maaaring salakayin ng halimaw ang mga kaaway nito gamit ang anumang bahagi ng katawan nito, ang sungay, buntot, at maging ang kaliskis.
Nang walang paraan upang lumaban, ang mga Panginoon ay nagmamadaling tumakas. Si James naman ay nanatili sa kinatatayuan niya. Nang makita si Lord Samsung na umaakyat patungo sa liwanag ng akmi, kumislap ang kanyang katawan, at nagmamadali siyang humabol. Nang makitang kasama niya si James, itinaas ni Lord Samsung ang espada sa kanyang kamay at nilaslas. Isang nagniningning na sword energy ang nagkatotoo, na may dalang 9-power macrocosm power na posibleng makasira sa anumang bagay sa landas nito. Dahil sa takot, naiwasan ni James ang pag-atake. Boom! Habang tumama ang sword energy sa ibang lugar, nabasag ang kawalan. Isang malaking bitek ang lumitaw sa kawalan, at ang tanawin ay tila isang apokaliptik na pelikula. Samsung, aagawin mo ba ang liwanag ng akmi para sa iyong sarili? Dumilim ang mukha ni James habang malamig na sinabi, "We agreed to work together before coming here." Gayunpaman, narito, pinababayaan mo ang iyong mga kasamahan sa kanilang kapalaran at kunin ang liwanag ng akmi para sa iyong sarili. Stall for time, 49. Makikipagkita ako sa iyo sa sandaling makuha ko ang liwanag ng akmi. Kapag nangyari iyon, sabay tayong aalis sa lugar na ito at magsasaliksik sa liwanag ng akmi. Magkasama, aabot tayo sa Acme rank. Dahil alam niyang mahirap pakitunguhan si James, pinanatili ni Samsung na sibilisado ang mga bagay. Bago pa makasagot si James, tumalikod ang halimaw at bumulwak ang isang materyal na sinag. Mabilis na nagkailag sina Samsung at James. Hindi pinansin ng una ang pag-atake ng halimaw at agad na nagpakita sa harap ng liwanag ng Acme. Sa kanyang napakalaking kapangyarihan, pilit niyang iniimbak ang liwanag ng akmi at tumalikod upang umalis, na iniwan si James at ang iba pa sa kanilang mga kapalaran. Sinubukan ni James na humabol ngunit nasangkot siya sa pakikipaglaban sa halimaw. Kaya naman, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpakasakit. Nakatalize niya ang Chaos Power at ipinatawag ang kanyang buong lakas. Ang mga alon ng Sword Energy ay nagkatotoo at tumama sa hayop. Gayunpaman, ang hayop ay hindi nasaktan. Habang nagpapatuloy ang labanan, siya ay tinamaan ng pag-atake ng halimaw at nagtamo ng mga pinsala. Samantala, ang iba pang 5th Stage Lords ay umatras na sa likuran. Kahit na ang labanan ay tumagal lamang ng maikling tagal, maraming Lord ang namatay sa kamay ng hayop. Malakas siya. Natigilan si James. Habang naglalaslas siya gamit ang Demon Slayer Sword, 10,000 sword energy ang nagkatotoo at nakabuo ng sword net na tumama sa hayop. Bagamat ang mga alon ng sword energy ay direktang tumama, ang halimaw ay nanatiling hindi nasaktan. Alam ni James na ang kanyang kapangyarihan ay malayo sa sapat upang talunin ang halimaw. Sa sandaling iyon, naisipan niyang tumakas. Pagkatapos laslasin ang halimaw, nagmamadali siyang sumuray-suray paatros at nanatiling malayo sa rehiyon. Gayunpaman, lumingon ang halimaw patungo sa mga nasugatang Panginoon. Habang sila ay nasugatan, ang kanilang mga paggalaw ay mabagal, at hindi sila makatakas sa oras. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga Lord ay tinamaan ng buntot ng hayop, at siya ay agad na nawasak sa kawalan. Wala ni Katie ting ng kanyang pisikal na katawan o kaluluwa ang natira. Nang makita ito, tumalikod si James. Ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay nagpakita sa harap ng halimaw sa susunod na sandali. Pagkatapos, nilaslas niya ang ulo ng halimaw. Hindi nakaiwas ang halimaw sa mga pag-atake ni James bagkus ay sinalubong sila ng direkta. Ang halimaw ay hindi nasaktan. Kasabay nito, napaatras si James ng isang malakas na puwersa, at ang kanyang braso ay nanlambot. Hindi ito maaaring mangyari. Nagmura si James. Nagmamadali siyang umiwas at lumipad ng diretsyo, umaasang maakit ang halimaw patungo sa kanya. Samantala, ginamit ng ibang mga Lord ang pagkakataong ito para makatakas. Ang halimaw ay sumugod muli kay James. Sa sinaunang at mahiwagang larangang ito, si James ay patuloy na tumakas, habang ang halimaw ay walang tigil na humahabol. Napakalaki ng halimaw, at kahit saan ito dumaan ay nawasak. Maging ang walang laman ay puno ng mga bitek at bitek. Ano ang dapat kong gawin? Nagpanik si James. Hindi niya maalis ang halimaw, at hindi rin niya mailabas ang hayop sa Ecclesiastical Restricted Zone.
Kung tutuusin, ang labas ng mundo ay ganap na mawawasak kung malantad sa gayong mabangis na hayop. Ang halimaw na ito ay tila walang malay at marunong lamang pumatay. Sinuri ni James. Ang halimaw ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang malakas na masamang enerhiya at tila nasa ilalim ng impluwensya ng isang tiyak na kapangyarihan. Marahil ay nahawahan ito ng kakaibang kapangyarihan, na nagpasira sa kanyang kamalayan at naging sanhi ng pagngangalit nito. Swoosh! Ibinuka ng halimaw ang bibig nito, at isang walang hugis na puwersa ang lumitaw mula rito, na umaakay patungo kay James. Dahil sa lakas, nadama ni James na siya ay isang maliit na bolsa sa malawak na karagatan, walang kapangyarihan at mahina. Ipinatawag niya ang kanyang buong puwersa at pinatatag ang sarili bago binilisan ang pag-iwas sa walang hugis na puwersa. Matapos tumakbo ng ilang oras, sa wakas ay nakatakas siya sa sinaunang larangan ng digmaan. Sa daan habang tumatakas ay hindi niya pinansin ang paligid. Nang umalis siya sa larangan ng digmaan, dumating siya sa isang hindi kilalang rehiyon. Sa harap niya ay isang lungsod na lumulutang sa kalangitan. Walang pag-aalinlangan, pumasok siya sa lungsod. Tila natatakot sa lungsod sa kalangitan, ang halimaw ay tumigil sa kanyang mga landas at umatras. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si James. Pagkatapos, lumingon siya at tumingin sa lungsod sa likuran niya. Ang lungsod ay kasing lawak ng isang kalawakan sa labas ng mundo. Nagtataka siyang tumingin sa lungsod, bumulong-bulong, ano ang lugar na ito? Bakit tumigil ang halimaw sa paghabol sa akin? May kapangyarihan kaya dito na kahit ang halimaw ay kinatatakutan. Nang siya ay nawala sa kanyang pag-iisip, isang ibon ang lumipad sa kanya. Ang ibon ay kasing laki ng kalapati. Ang mga balahibo nito ay pula at tila kakaiba ang hitsura. Tinitigan ni James ang ibon, pagkatapos ay natigilan. Bakit ang ibon ay mukhang eksaktong katulad ng isang gorger sa kanyang pagkabata? Naguguluhan si James. Nang makita niya ang ibon, naalala niya si Feb the Gorger. Pagkaraan ng ilang oras na huni, lumipad ang ibon at nawala sa paningin ni James. Kahit na makapangyarihan si James, hindi niya maramdaman ang presensya ng ibon. Naguguluhan, hinaplos niya ang kanyang baba at ulong, kakaiba. Lumingon siya at tumingin sa lungsod sa likuran niya. Pagkatapos, nagkaroon siya ng takot sa kanyang buhay. Mayroong hindi mabilang na mga anino sa lungsod, na ang bawat isa sa kanila ay naglalabas ng napakatinding aura. Ang ilan sa kanila ay wala sa ilalim ng halimaw na humahabol sa kanya kanina. Itinaas ang kanilang mga pangil at kuko, mabangis silang sumugod kay James. Banal na T. Sigaw ni James at nagmamadaling tumakbo para sa kanyang buhay. Si James ay nakatagpo ng maraming bagay sa kanyang buhay sa kanyang landas ng paglilinang. Gayunpaman, nang lumingon siya at makita ang maraming mabangis na anino na nag-aabang ng kanilang mga kuko at umaakyat patungo sa kanya, nagkaroon siya ng takot sa kanyang buhay. Kaagad, tumakas siya mula sa lungsod sa kalangitan. Tila napipigilan ng isang paghihigpit sa formasayon, ang mga anino ay tila hindi makaalis sa lungsod. Nang makitang aalis na si James, tumigil sila sa kanilang paglalakad at hindi na siya hinabol pa. Nang maramdamang hindi siya hinahabol ng mga anino, nakahinga ng maluwag si James. Tulad ng inaasahan sa isang restricted area. Nakakatakot. Tinapik ni James ang ulo niya. Pagkatapos ay muling nagpakita siya sa sinaunang larangan ng digmaan, ngunit ang halimaw ay wala kahit saan. Inilibot niya ang paningin sa paligid at sinubukang hanapin ang ibong nakasalubong niya kanina ngunit wala siyang nagawa. Nagtaka ito sa kanya. Niloloko ba ako ng mga mata ko? Hindi ito dapat, walang paraan na nalinlang ang aking mga mata sa aking ranggo. Hinaplos ni James ang kanyang baba at pinagmasdan ang paligid. Wala na ang ibon at ang hayop. Dahil masyadong nakakatakot ang lungsod sa kalangitan, hindi na siya nang ahas na lapitan pa ito. Umalis na si Lord Samsung gamit ang liwanag ng Acme, samantalang ang iba pang mga Panginoon ay patay na o nakatakas. Wala nang makita ang mga nakatakas. Kaya naman, hindi sigurado si James kung saan siya pupunta. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, binalak niyang bumalik at hanapin ang mga Panginoong nakatakas. Hindi nagtagal, nakarating siya sa kinaroroonan ng halimaw. Nagkaroon pa rin ng bitek sa lupa, kung saan nagkaroon ng kakaibang aura.
Ang aura na ito ay naglalaman ng isang lubhang kinakaing unti-unting kakayahan, kaya't kahit na ang walang laman ay naagnas. Hoy, anak! Isang boses ang dumating. Nagulat naman agad si James. Isang pulang ibon ang lumitaw sa kanyang paningin. Ang ibon noon ay nawala pagkatapos ng ilang beses na huni. Maingat na tinitigan ni James ang ibon at nagtanong, ako ba ang kinakausap mo? Nagsalita ang ibon sa mapang-utos na boses, sino pa, ang tanga mo? Gorger ka ba? Tanong ni James. Iyon ay dahil nakita niya ang hitsura ni Feb noong bata pa siya. Gayunpaman, dahil ang hitsura ng isang gorger ay sasailalim sa mga pagbabago sa sandaling ito ay umabot sa pagtanda, hindi siya sigurado kung ito ay isang gorger. Kung ang ibong nauna sa kanya ay tunay na isang gorger, tiyak na ito ay isang gorger sa kanyang pagkabata. Gayunpaman, ang isang sanggol na si gorger ay mahina, kaya paano ito posibleng malayang tumawid sa ecclesiastical restricted zone? May hindi tama. Umikot ang mga mata ng ibon at nagsalita sa makapangyarihang boses, hindi ka dapat pumunta rito, bata. Sabay-sabay na umalis sa lugar na ito. Bawal ang lugar na ito. May hindi kapani-pani walang nangyari dito noong nakaraan. Napakaraming nawawalang sikreto dito. Iminulat din ni James ang kanyang mga mata. Bakit siya matatakot gayong kahit isang ibon ay walang pakialam? Bagamat nilibak niya ang ibon sa kanyang puso, ngumiti siya at sinabing, pumunta ako rito upang hanapin ang liwanag ng Acme. Ano iyon? Nanlamig ang ibon. Totoong sinagot ni James ang ibon, ang alamat ay nagsasabi na kapag ang isang Acme ay namatay, ang kanilang natitirang kapangyarihan ay magiging isang liwanag. Kapag 10 o higit pang mga Acme ang namatay sa isang lugar, isang liwanag ng Acme ang isisilang. Sinasabi nila na ang liwanag ng Acme ay maaaring magbukas ng potensyal ng isang tao at payagan ang isa na tumawid sa isang hindi pa nagagawang yugto ng omniscience path. Kalokohan. Saway ng ibon kay James. Anong kalokohan ito? Ang liwanag ng Acme ay unlock ang potensyal ng isang tao. Saan mo natutunan ang kalokohang ito, anak? Hindi ba iyon ang katotohanan? Balik tanong ni James. Siyempre hindi, sabi ng ibon. Tinanong ni James, kung ganoon, ano ang liwanag ng Acme? Pinahaba ng ibon ang mga kuko nito at kinamot ang baba. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, sinabi nito, ang liwanag ng Acme na inilarawan mo ay umiiral. Ang natitirang kapangyarihan ng ilang mga patay na Acme ay magiging mga sinag ng liwanag. Gayunpaman, ang liwanag ng Acme ay walang positibong epekto sa sinumang nabubuhay na nilalang. Sa katunayan, ang liwanag ng Acme ay maaari ding tawaging liwanag ng kamatayan. Kapag nahawahan na ng liwanag, ang isang buhay na nilalang ay mamamatay. Iyon ay dahil walang kilalang kapangyarihan ang epektibong makakalaban sa liwanag ng Acme. Paumanhin, ang liwanag ng kamatayan.